Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasama ang baril mo? Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salib na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salib na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salib na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salib na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salib na! Salvasyon! Bakit naman kita ihahatid sa bahay niyo? Hindi ba't malapit lang ang bahay niyo dito? Hindi ho! Malayang-malayo po ang bahay namin! Ha? At huwag niyo na po ako ihatid doon sa pinanggalingan kong bahay, ha? Kasi mababagsik sila doon! Sila? Sinong silang tinutukoy mo na mabagsik? Yung mga kasama niya po na nandukot sa akin! Ano? Oh, anong balita sa mga bata? Nahanap na ba ang bata? Hindi ko pa alam. Dahil naririto ako sa online gambling house natin para sunduin si Nika na siyang kasama ko sa pagsundo sa mga dayuhang sinabi mo. Ganon ba? Pero kailangang ipahanap mo pa rin ang bata. Sa mga lansangan, sigurado namamalimos yun dahil wala siyang alam na uuwian. Kahit nasa kalilang yon. Oo, sinabihan ko na ang mga tauhan na kailangang mahanap ang batang yun para walang makapagsumbong sa kinauugulan. Siya nga pala, Max. Mula sa araw na to, bilang bahagi na napag-usapan natin noong isang araw, iwasan mong tawagan ako sa harapan ng mga kasama natin para talagang magmukhang ikaw ang may-ari ng lahat nating negosyo. Sigurado ka na okay lamang sa'yo na aangkinin ko ang mga negosyo mo? Hindi ko sinasabing aangkinin mo ang negosyo ko. Ang sabi ko, sabihin mo na ikaw ang nagmamay-ari ng mga negosyo natin para wala nang marami pang tanong. Pero hindi ba't ilalagay na natin sa pangalan ko ang karamihan sa mga negosyo mo? Oo, pero hanggang doon lamang yon. Ako pa rin ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng negosyo ko. Naintindihan mo?
sinabi mo? Dinukot ka? Opo, Ali. Bakit po? Hindi niyo ba alam na dinukot ako ng mga kasamahan ninyo? Teka muna. Nalilito ako sa iyo eh. Sino bang tinutukoy mong mga kasamahan ko? Wala naman akong kasama eh. Mag-isa lang ako sa nakatira sa bahay na ito, sa apartment ko. Hindi niyo ba kasamahan yung mga matatapang na lalaki? Matatapang na lalaki? Walang lalaki dito. Mag-isa lamang ako dito eh. Ganun po ba? Akala ko kasi kasama niyo yung mga lalaking iniwanan ko sa malaking bahay kagabi. Iniwan mo ang mga lalaki sa malaking bahay? Oo! Kasi ang tapang-tapang nilang tignan. Bukod sa pinaghuhugas nila kami ng pinggan, lagi nilang sinasabi sa amin na kung hindi raw kami tumigil sa pag-iyak, bubugbugin nila kami. Ang ibig mong sabihin, hindi ka nag-iisa sa malaking bahay na yon? Opo! Marami mo kaming mga bata. Marami sa amin ay umiiyak palagi. Tulad ko, gustong-gusto ko nang umuwi sa amin para makita ko ang papa at mama ko. Kung hindi ako nagkakamali, ang batang ito, 10 ng kanyang magkasamaan, ang siyang tinutukoy ni Gobernadora na dapat kong manmanan. Ano bang gagawin natin dito sa airport? Ayan ka na naman eh. Nagtatanong ka na naman. Teka nga muna. Bakit mo ba ako pinagbabawalang magtanong, ha? Kailan ba naging mali ang magtanong? Ayoko nang kinukulit ako ha. Kung ano ang makita mo, makita mo lang. Huwag ka nang tatanong. Mabago lamang ang buhay mo eh. Kala mo kung sino ka na. Sige. Magsalita ka pa. At sisisantiin na kita. Oh, sila na yata itong dumarating ha. Yung bilin ko sa'yo ha. Dikitan mo kaagad ang isa sa kanila at lambingin mo sila. Ali, akala ko, pauwi niyo na ako. Oo naman. Hindi ba't pinapauwi na kita, pero ayaw mo namang umalis? Di niyo naman kasi ako inihatid eh. Hindi ko alam ang bahay niyo eh. Teka, alam mo bang address ng bahay niyo? Taga saan ka ba? Di ko alam eh. Ang natatandaan ko lang, may malaking puno ang tapat ng bahay namin. Naku, teka. Ilang taon ka na ba? Bakit hindi mo alam ang address ng bahay niyo? Kung po, 7 taon ko lang po ako. Nako, kaya naman pala. Napakabata pa ninyo. Kaya pala, hindi alam kung saan uuwi. At ni address niya ay hindi niya masabi. Paano kaya ito? Bakit hindi ko kaagad naisip? Malamang ang batang ito, 10 kasamaan pang mga bata ay siyang tinutukoy ni Gobernadora na manman ko. Tapa, palagay ko, ang batang ito ang siyang makakapagturo kung saan siya galing bago siya nakating dito sa apartment ko. Bata, talaga bang hindi mo alam kung saan ka uuwi? Hindi nga po. Pero maaalala mo ba kung saan ka galing bago ka napunta dito sa labas ng apartment ko? Opo, kung lalabas po tayo, maituturo ko po kung saan po ako galing. Sige. Lalabas tayong dalawa at ituro mo sa akin kung saan ka galing, ha? Opo, Ali. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Pangalan ko po, ako po si Cindy. Saripdan naman ang pangalan ko. Saripda? Para
Parang ngayon ko lang yata narinig ang pangalang Sarita. Oo nga eh. Kakaibang pangalan ang ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Saripda. Saripda Salvacion. Ang buo kong pangalan. At mula ngayon, gusto ko, tawagin mo akong ate o kaya tita Saripda. Okay ba yan sa'yo? Opo, Ate Sarita. Ganito na lamang gagawin natin, Cindy, no? Babalikan natin yung pinanggalingan mo. Saka natin aalamin mula doon sa mga tao na sinasabi mo na kumuha sa iyo. Kung saan kanila kinuha para maiuwi kita sa bahay ninyo. Sige po, Ate Sarita. Dahil sa pakikisa mo sa akin alam mo natutuwa talaga, Glopo. At dahil dyan meron ka buwan ng pensyon mula sa kanila. Buwan ng pensyon? Oh, Anong buwan ng pensyon? Paano ako magkakaroon ng pensyon? Wala naman akong hinuhulugan. ibig ko sabihin, mayroon ka bata tanggap malaki halaga pera buwan-buwan. Basta iyo papatuloy lang pakikisa sa aming, Glopo, ha? Ako man ay natutuwa sa sinasabi mo, Mr. Wang Yu. At lalo matutuwa, Glopo, sa'yo. Kung magagawa mo, lalo madali panahon ang pagagawa sa'yo, ha? Kaya, may papangako mo ba na magagawa mo sinasabi ko sa'yo? Oo naman. Sa laki ng halagang binibigay ninyo sa akin para sa trabahong yon, siguradong may isa sa katuparan ko kaagad ang planong sinasabi mo. Siya nga pala, mag-iisang linggo na mula nang mabanggit mo sa akin ang tungkol sa grupo. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa alam kung anong grupo ang tinutukoy mo. Ano nga bang grupo ang kinasasangkutan mo, Mr. Wang Yu? Glopo ng Quadlat. Quadrat? Ang Quadlat. Mabuti na lamang at mabait na bata itong si Cindy. Sumusunod lagi sa sinasabi ko sa kanya. Kahit na pinagsuot ko ng jacket ko at pinagsuot ko ng sombrero, ay wala pa rin reklamo. Siguro, dahil sa sinabi kong magpapakabait siya para makauwi na siya. Ate Sarita, bakit nandito tayo sa mall? Akala ko ba, babalikan natin yung pinanggalingan ko. Tsaka, bakit ninyo ako sinuotan ng malaking jacket? Ang luwang-luwang at nakasombrero pa ako. Ang init-init tuloy ng pakiramdam ko. Nako, heto na. Hindi yata maiwasang hindi siya magreklamo. Ang luwang-luwang nga naman sa kanyang jacket ko. Malamig naman dito sa mall. May aircon? Malamig dito sa loob ng mall. Pero paglabas natin, ang init-init. Hindi ka na mainitan pag naisuot mo na ang bago mong damit. Ha? Bagong damit? Bibilhan niyo ako ng bagong damit? Oo, kasi masunurin kang bata. Kaya bibilan kita ng bagong damit. Yay! Nang sa ganun, hindi ka kaagad-agad makikilala ng mga dumugot sa'yo. Kung babalikan natin ang daang pinanggalingan mo.
Anong sabi sa'yo ng isa sa mga dayuhang nilapitan mo? Wala naman. Nginitian lang ako, kaya't nginitian ko rin siya. Ano? Nagngitian lamang kayo? Oo, ay ano pa nga bang gagawin ko? Hindi ako kinakausap eh. Hindi rin ako nagsasalita. Pero hindi ba't sinabi ko sa'yo na lambingin mo siya? Oh, nilambing ko naman siya. Ang ganda-ganda nga ng pagkikitungo sa kanya eh. Nginitian ko siya, sinabi ko ang pangalan ko, tumanong naman siya. At dahil hindi nagsasalita, tinanong ko siya kung nauuhaw o nagugutom siya. Sininyasan ko pa nga siya eh. Pero ngumiti lang. Wala pa sanang sasabihin ko. Hindi naman siya nagsasalita. Niyakap mo ba siya habang nagsasalita ka? Ano? Yayakapin ko siya? Ako tong babae, tapos ako pang yayakap sa kanya? Ngayon nga lang kami nagkita eh. Tapos, yayakapin ko siya kaagad? Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Ang lambingin mo siya. Ang paglalambing sa mga dayuan ay hindi lang nakukuha sa magiliw na pananalita. Kundi dagdagan mo ng gawa. Yakapin mo. Magpakita ka ng motibo na gusto mo siya. Ano? Oo. Kung kinakailangang halikan mo siya, halikan mo. Gaya ng ginawa mo noon kay David. Ano? Gaya ng ginawa ko kay David? Iba si David. Iba ang dayuhang yun. Malaki ang pagkakaiba nila David, ano? Dahil gusto ko si David, kaya ko yun nagawa. Samantalang yung dayuhang yun, ni Katiting, wala akong gusto sa kanya. Hindi naman kung may gusto ka o wala sa dayuhang yun. Ang punto dito ay pakitaan mo ng motibo na gusto mo siya. Nagagwapuhan ka man sa kanya o hindi. Ang importante, makuha mo ang loob niya. Ano ba yun? Ganito na lang. Dadagdagan ko ang perang ibinigay ko sa'yo. Gawin mo lang ang pinapagawa ko sa'yo. Naglalakihan ang mga bahay sa subdivision na ito. Siguradong mayayaman ang mga nakatira dito. Bakit dito itinuro nitong bata? Dito nga pa nanggaling ang batang ito? Bakit? Ate Sarita, wag na kaya tayong tumuloy. Ha? Bakit nga? Kasi baka makita ako ng mga lalaki na umabol sa akin nung tumakbo ako. Sigurado ka ba? Na dito ka nanggaling? Oo! Yun na nga yung malaking puno, oh. Kung saan ako unang nagtago nang hinabol ako ng mga lalaki. Dito nga. Ang mabuti pa, iuwi ko muna ang batang ito sa apartment at saka babalik na mag-isa dito sa subdivision na ito. Mano po, Lola. At magandang hapon po. David, mabuti naman at nadalaw ka. Halika, pumasok ka. Eto ang mga dala ko. Saan ko po ba ilalagay, Lola? Ano ba yung mga dala mo, ha? Nakapag-harvest po si Tatang kasi ng mga tanim niya doon sa maliit na bukid namin. Tinaniman niya ng mais. At ito nga ho. Nag-harvest sila kahapon kaya nagdala po ako sa inyo. Nako, nag-abala ka pa. Sige, maupo ka na. Salamat to, Lola. Lola, pwede ko bang makuha ang address ni Saripda? David, ganitun kasi yun eh. Kilalang kilala na kita. Isa ka sa mga kalaro noon.
Kaya lang, Kaya lang, ano ho, Lola? kabilin-bilinan kasi ng apo ko na wag kong ibibigay kahit kanino ang address niya. Kaya pasensya ka na. Kung ako lang sana ang masusunod, talagang ibibigay ko sa'yo para mabawasan kahit kunti ang pag-aalala ko. Pero mawawalan naman ng tiwala sa akin ang apo ko dahil nangako ako na hindi ko ibibigay ang kanyang address kahit kanino. Naiintindihan ko po kayo, Lola, na dapat lang naman ho. Kasi sa kanyang trabaho, mahirap na. Lola, may naisip po ko. Yun ay kung papayag kayo. Ano yun? Aureng! Buksan mo nga itong pintuan at mayroon akong dala. Bilisan mo! Nako, David, sandali lamang ha. At pagbubuksan ko ng pintuan ang lolo mo. Oh, Mr. Wang Yu. Oh, Mukhang mahalaga ang pag-uusapan natin. At dinala mo pa ako sa mamahaling restaurant na to. kung gusto ko lamang malaman kung dumating na mga dayuhan chino. Oo. Sinundo na sila sa airport. Kung gano'n gusto ko lang sundin mo o sundin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo para masigkulog ko kung ano ang yabang ngayon. Mahihigit ang parang kaya matatanggap mo ng walang kahilap-hilap. Basta, iyo susundin lahat inuutos ko sa'yo, ha? Sino si Mr. Wang Yu? Bakit nagtiwala kagad si Nicole sa kanya? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Salip na Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Salip na Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salip na Salvasyon!